Kaya maraming umaalis ng bansa natin. Oo. At saka hindi lang yung alam mo yung mga umuwi nung nagpa-repatriate nung Bumalik Bumalik na ulit. din. yung iba Bumabalik. nakabumalik or yung Nakabalik iba na. gustong bumalik. Hindi siya sakto sa sinasahod. Ganun pa rin yung sahod. Oo. Hindi to mataas. Hindi Oo. sumataas, hindi sumasabay yung pagtaas ng bilihin at pagtaas ng sahod. Tapos malalaman natin, ang daming pera pala ng Pilipinas. Nasa maleta lang. Nasa maleta. nasa ibang bansa na Oo. bangko. Oo. Hidden Nasa ba? Oo. OFW din pala. Nararamdaman mo dito na kahit expat ka, yung pag-aalaga or concern nung kino-consider kayo dito as resident kayo sa bansa. Doon sa atin kasi, Partida, hindi ka pa nagtatax dito hindi. Pero pang isang reason, hindi ka makakapag-drive doon ng dream car mo kahit merong ang pambili. Feeling ko dahil nasa real estate field ako, nakikita ko yung importance ng pag-purchase ng property kung nasang lugar ka. Kung gusto mo talagang doon mag-for good. For example, nandito ako sa UAE, I will purchase a property instead of renting. Welcome ulit sa aming new episode para sa Expat Ako Podcast. Welcome! Topic natin ngayon is top reasons kung bakit hindi dapat mag-for good sa Pilipinas. Uy. Dapat hindi mag-for good sa Pilipinas, no? Yes. Ako wag kang umuwi dahil homesick ka. Wag ka mag-for good dahil homesick ka lang. Kasi imagine mo sa 3 months, halimbawa namimiss it's because of your family or yung mga namimiss mong food trip. At the end of the day, after 3 months na magstay ka at mag-for good ka dun, may kanya-kanya na silang buhay. Yes. Diba? Pero ikaw, nahinto yung source of income. Income mo. Okay, kasi meron mga gustong mag-for good dahil lang sa homesick sila eh. Oo. So kung yan ang dahilan mo para mag-for good, wag mo nang gawin. Huwag mo nang gawin kung homesick ka lang. So Lilipas din yun eh. Magsisisi ka. one of the top reasons kung bakit hindi ka dapat mag-for good sa Pilipinas is dahil kapag umuwi ka dahil sa pagiging homesick mo, pagdating mo doon, mag-isa ka rin. Tapos yung quality of life, Mababa. Kanina nagkukwentuhan tayo nung ating professional cameraman dyan sa likod. sa likod ng camera. Sabi niya, kaya mahirap mag-for good sa Pilipinas. Ang mahal na ng Jollibee. Magkano? Oo nga, no? Oo. Pero ano lang yun eh. Yun ay... Isang good example yun. That's just an example or tip of an iceberg. Magkano yung ngayon? Magkano yung Yum burger. Yung burger. Magkano yung burger doon solo? Oo, sa Pinas. 40. Pesos? Nung umalis ako, ano lang yun 25. Nung nandun Oo. ako, ang ulam 15 tapos ang rice 5. Wala lang ganun nun. Yung isang ulam na gulay, ginataang langka 15 or 20. Tapos yung one rice is 5. Tapos sa susunod half rice. Price. 250. Ay di lang yun, 22. Siguro, Tapos isang yung burger 40. ganito na lang yung sinasabi mo 15. Gato na yung Ulam, Oo. tas kanin. So yung sinasabi na mahal yung Jollibee doon, it means mahal talaga yung bilihin na kasi sa Pinas. Mahal na yung bilihin. Ang problema, hindi siya sakto sa sinasahod. Ganun pa rin yung sahod. Oo. Hindi to mataas. Hindi sumataas, hindi sumasabay yung pagtaas ng bilihin at pagtaas ng sahod. Lalo na kung magpo-for good ka na yung same edad mo, na homesick ka, uuwi ka. Talaga isang reason yun kung mag-empleyado ka lang din, na pag-uwi mo, yung sasahurin mo talagang hindi aabot sa pangangailangan nyo. Tapos malalaman natin, ang daming pera pala ng Pilipinas. Nasa maleta lang. Nasa maleta. nasa ibang bansa na bangko. Hidden ba? Oo. OFW din pala. Expat Kasi din. totoo yun, no? Kasi, Oo. yung Pilipinas, parang isa siya sa pinakamalaking tax sa Asia or sa Southeast Asia. Oo. Malakas mag-tax. Pinakamalaking tax. Pero hindi natin nakikita yung result nung... Hindi mo maramdaman ka mo sa Maramdaman. napupunta yung tax mo. So, ang hirap mag-for good kasi hindi mo nakikita na ganun ka-stable eh. 'Di ba? Unlike dito, for example, tayo. Pag doon nag-COVID sa Pilipinas, umuwi ka. So, kahit nasabihin mong yung nakaupo that time na presidente may ginawa,
Parang ano ka pa rin parang may hesitation ka pa rin na ano ba talaga mangyayari pagka nagkaroon ng ng ganun. Let's say Crisis. crisis sa Pilipinas. Dito tayo nung nagkaroon ng recently ng sa geopolitics ng issue yung recently. Kahit pa paano medyo kalmado tayo dito 'di ba? 'Di ba? Tas nung COVID dito, imagine, nung COVID ako, nag-positive ako, tinawagan lang ako, ang tanong sa akin, pure positive. Saan mo gustong dalhin? Sa hotel na may bayad o libre? Sabi ko, sige, sa libre. Pag dala mo sa libre, hindi naman siya ganun ka, kasi talagang libre kasi walang pili yung tao. Sama-sama kayo kahit anong position mo, let's say, sa work siguro. So may nakasama ako mga laborer. Pero okay naman siya kasi may pagkain, may internet. Naubos ko na yung mga palabas sa Netflix nun kasi 10 days ako nandun Naka-isolate. Isolate. So, 'di ba? So, I mean, hindi ka mag-worry na nandito kasi naintindihan mo yung nararamdaman mo dito na kahit expat ka. Yung pag-aalaga nung or concern nung kino-consider kayo dito as resident kayo sa bansa. Doon sa atin kasi, hindi ko alam. Well, kasi, hindi Well, corrupt yung mga dito. Partida, hindi ka pa nagtatax dito Hindi ka pa. Alam mo hindi ka pa alam mo nagtatax. niyan, root cause. Ang root cause ng magandang experience dito is yung great leadership. Paano ka naman magiging settled yung isip mo na doon ka magtatagal kung ang quality of life ay very expensive, tapos yung salary mo is 2019 nung bago kami umalis hanggang ngayon halos ganun pa rin yung salary ng mga healthcare workers doon. Talagang hindi Tumaas naman, pero konti lang. Kano? Konti pa rin. 50 pesos? Hindi ko alam, pero sabi tumaas, pero hindi pa rin sapat doon sa itinaas sa ng inflation. bilihin. Kaya maraming umaalis ng bansa natin. Oo. At saka hindi lang yung alam mo yung mga umuwi nung nagpa-repatriate nung nung Bumalik Bumalik na ulit. din. yung iba Bumabalik. nakabumalik or yung iba Nakabalik na. gustong bumalik. Ah. Naman, ang isa ko pang nakita. Yung yung krimen sa atin ibang level. Ayan. Oo. Totoo. No? Isa pa yan. Ibang Top, level yung top din yan. One of the good reasons o top reasons kung bakit dapat hindi tayo mag-for good doon is pag nag-for good ka doon, baka mas mapabilis ang buhay mo. Gusto mo mag-retire, kinabukasan retired ka na talaga Nag-retire ka na sa buhay. sa buhay. Imagine mo yun, doon lalabas ka ng alauna, papaganita ka ng matatanda, lalabas ka ng alauna, delikado. Oo. Dito alauna, magsasara pa lang yung mall Oo. Mag-uuwi ka. Oo. Ang pinagbabasehan ko lang naman dyan is yung balita. Hindi naman ako nagre-research na katulad ng gaano ba talaga ka. Oo. Pero kasi yung marinig, parang puro gano'n na lang yung balita. Oo. Again, hindi naman tayo mga political experts, government experts, ganyan. Ito lang ay yung Napag-uusapan. personal personal opinion sa mga nakikita natin sa Balita. televisions, Oo. sa TV, Sa news. sa YouTube. No, nakikita Tsaka sa natin. mga nirereklamo na rin ng mga nasa Pilipinas. Oo. 'Di ba? Well, kayo ba, kung halimbawa wala kayong kikitain sa Pilipinas, no? Uuwi ba kayo bukas? Hindi. Parang ang hirap ng tanong mo. Ay, parang, Anong kikitain? Kita or As earn? in, i-earn. Earn. Diba? Kung wala kang source of income doon, tapos, paano ka uuwi? cancel, Paano mo may cancel yung visa mo dito. Oo, kung wala kang kikitain bukas. Hindi. Hintay ka na lang. For example, sa Pilipinas, pag bumalik kami doon, kasi dahil regulated nga kami, licensed kami, madali lang rin talaga makahanap ng work sa Pilipinas. Ewan ko kung ngayon mahirap na makahanap, pero dahil nga syempre pag may license kasi mas mabilis makahanap. Kasi nga license lang yung hahanapin. Hihingin sa yung requirements. So, kahit naman may work ka doon, ang sahod pa rin is The same. Hindi ang mo baba kikitain. Oo. Oo. Saka mamimiss mo yung lifestyle mo dito. Oo, iba Iba yun. yung lifestyle mo doon sa Pinas, tsaka i-compare mo dito. Yung healthcare natin hindi talaga ma-utilize na mabuti. Oo. 'Di ba? Libre nga pero hindi rin naman sa sobrang daming pasyente, kulang pa rin yung mga hospitals na naipapatayo. Kulang pa rin yung mga health workers kasi nga nag-aalisan dahil sa baba ng pasahod. So healthcare, 'di ba? Isang reason 'yon. Tapos Edukasyon. safety. Okay, safety, isang reason 'yon.
na kung ayaw mo na nababalita ng ay tayo dyan sa kanto, nakita mo. Nakita namin yung bangkay. Ayaw mo na, ako bata pa ako, nakakita na ako ng mga bangkay dahil sa mga yung mga Dahil sa napatay. ospital ka, nag-work Hindi, dahil din. kaya pag bata ako kasi may namatay doon sa kanto, takbo kami. Nakita namin, nakatigas, nakagano. Bata pa lang, makakita ka na ng mga patay sa Saan Pinas. lugar yan? Imagine, sa ano pa yon sa probinsya namin. Probinsya pa yun ha. Wala pa sa Manila. Isang lugar yun. Ha? Pangalanan ba natin? Huwag natin pangalanan kung saan lugar. Di ba? Twice nung ako yung elementary, nakita ko ng patay. Hindi pa ako nakita nung Yung as isa in tinaga. Hindi ako sa makakita. kalsada. Pero narinig. Isa Parang, ay, dyan yun. Yan. Patay. Parang ganun lang. Pero hindi yung nakita ko. Kung ano kayo, kung mga, yung ano kayo, yung medyo mabilis kayo ma-anxious or ma-anxiety ba yun? Ano ba tawag doon? Kung mabilis kayo mag-isip, yung natutuliro agad kayo pag may mga ganyang balita. Lalo na kung may mga anak kayo, tapos may nabalita kayo, yung anak mo 4 years old, tapos biglang may nape or patay na 4 years old. Di ba? Nakakatakot yun. So, kung yan yung mga inisip mo, wag ka nang umuwi ng Pilipinas. Hanap ka na lang kung saan ka Magstay. for good na hindi na mas safe sa Pilipinas. Meron pang isang reason, hindi ka makakapag-drive doon ng dream car mo. Kahit meron kang pambili. Ayan. Kasi may Bakit? nakapagkwento sa akin. Sino ba nagkwento sa akin? Naalala? Hindi ka makakapag-drive ng dream Dream car car. mo kahit meron kang pambili. Oo. Bakit? Kasi Gagasgasan? Hindi. Kasi, basta may nagkwento sa akin yan na nangyari daw. Bumili siya ng dream car niya. Ano ba yung dream car niya nga? Ang hirap mag-drive na nililingon yung sasakyan mo lagi. Oo. No? Ang hirap. Mahirap pa rin dun, magit-gitan ka lang. Di mo alam, may ganyang balita sa Pilipinas. Daming matatapang sa atin, no? Oo. Pero mas naniniwala kayo na mas maganda pa rin minsan yung buhay natin sa abroad kaysa sa Pinas. When it comes to like transportations. Oo naman. No? Transportations, siguro dun lang talaga matatalo yung abroad. Kasi may tricycle sa Pinas, tsaka may habal-habal eh. Mabilis. Oo. Dito pag traffic ka talaga kasi walang ibang choice. Tapos, kung ano yung nila, train lang talaga. Tapos bus. May scheduled lang yung bus. Sa atin, walang schedule yun. Paglabas mo na ba, door to door. From the door of yung mga yung mga bahay na malapit sa train, sasakay ka na. Paano kaya yun? Teka. Ano yun eh? Dapat pinag-uusapan natin bakit hindi dapat tayo pupunta sa Pilipinas. Sabi mo kasi yung Ayun nga, matatalo transportation, di ba? Transportation. Kung ang pinapahalagahan mo ay yung kaayusan talaga. May sistema. Ng safety na May sistema. Oo, sa Pilipinas. maganda. Ay, sa ano ka talaga? Wag sa sa ibang Pilipinas. sa Pilipinas. Kasi doon talagang ang gulo ng doon transportation. Meron nga dun umorder sa atin ng ng Bagon LRT tas hindi kasya sa Riles. Anong ginawa nila? Hindi man lang sinuka. ano na kaya nangyari doon? Hindi ko alam. Pinadala ulit sa supplier, pakibawasan. Hindi ka siya yung pakitapyas. Grabe naman yun. Hindi niyo ba narinig yun? Balita yun. Oo. Balita yun. Wala na ngayon hindi na hindi ko na nangyari O baka doon. hindi lang tayo research ng update. Pero ako personally naranasan ko dun sa LRT. Sumakay ako dun ng naka-open. Sa kasabit ko naka-open yung Yung pinto pinto. kasi hindi sumara. Ganun. Tapos umandar siya. Umandar. Ang naranasan ko naman doon, tol, nung nakaraan, dito lang yata uwi ko, yung pagsara ng elevator, ng pintuan niya, di ba dandan? LRT yan. LRT. Alabwa, puto black. Ang sara niya, yung as in, ganun. Bilis. Kaya sasabihin na sa ingat. Grabe kasi, namalaga pa. Paano kung bata yun, let's say, di ba? Oo. Kawawa. Ang hirap talaga sa Pilipinas. Pati nga yung marami na nagrereklamo sa sa bayad ng kuryente. Hoy, sobrang taas daw. Sa Taas, inyo no? ba, tumaas yung nyo, bills nyo? From 1K to 8K yung iba nakikita ko Sina eh. mama tumaas Ha? talaga. Oo. Magparam? From 1K to 8K. Oo. Grabe. Grabe Sinishare naman nila yun. talaga yung mga bills nila. Ano nangyari dito? Pero same consumption yung mga additional nga. talaga. Same, yung mga additional daming naka-charge sa consumer. Grabe. Sila mama mo kamusta? Ganun din? Matataas Tumaas naman sila pero hindi ko Hindi mo ramdam kasi kaya mo naman ba? Yes. Hindi na ako nagbabayad doon sina mama na. Kung ikaw ay magfo-for good sa Pilipinas, tapos ang kukunin mong
source of income ay yung pagiging empleyado doon, wag ka nang mag-for good. Tama. Mahirap. Oo. Aha. Mahirap talaga. Kasi, alam mo na, as you said nga kanina, Mm. yung increase nung hindi, Yung expenses mo Oo. doon, iba na. tas yung as time goes by, yung purchasing power ng peso talaga, pababa ng pababa. Dumating ako dito, magkano yung palitan ng dirham at saka piso? Oo nga, Magkano magka yung 12? Parang 12 ba? Parang 12, inabutan ko 12 eh. Oh, 12. Ngayon, magsi-16 na. Ngayon, 16 na. plus. Grabe. Hindi na bumababa yata sa 16 eh. Oo, hindi na. Baka umabot pa nga na 17. 17. Eh yung AED at dollar, simula ako dumating 3.6 Yun na. na, 3.6. Hanggang ngayon 3.6 pa 3.6 pa din. din. So ganun Ah. ka-stable yung dirham, 'di ba? Oo. UAE dirham. So ibig sabihin 'yun, mas napaka-strong ng economy. So paano nga naman ikaw magfo-for good kung ganun? For sure may mga nakikinig sa atin dyan, nag-iisip yung mga nasa Philippines pa lang, kami ba yung mag-abroad, tapos pag-abroad, babalik pa ba kami o hindi na kami babalik, ma-migrate na ba kami or mag-expat for life na ba kami? Ngayon meron din namang mga nakikinig sa atin siguro na wala sa Pilipinas, Ayaw mag-for good sa Pinas. na ayaw mag-for good sa Pilipinas, pero wala silang idea kung ano yung kanilang gagawin. Ano yung pwede nating i-advise sa kanila? Sa akin, iumpisahan nyo na yung proseso ng paglipat nyo sa ibang bansa. Kasi it takes time eh. Mm. Pero marirealize mo, yung 2 years, tapos na kagad. Yung 1 year, tapos na kagad. Bilis buhay Tapos- sa abroad, no? Ang bilis ng buhay sa abroad eh. Tapos, marirealize mo, ay sana nasa gantong bansa na pala ako ngayon kasi 2 years yung waiting time. Mm. 1 year yung waiting time. 'Di ba? So kung mayroon silang gustong puntahan, start na nila as soon as possible kasi May process. akala natin ang tagal pero ang bilis lang pala. Mm. So start na agad nila. Mm. Yun yung isa kong marami pa akong pwedeng i-advise pero that's one advice na pwede kong ma-share ngayon. Mm. Kayo? Sa akin naman na 2 points. Una, ayaw yung mag-for good sa Pilipinas or gusto mo magstay sa UAE or sa bansang kung nasan ka man ngayon. Hanapin niyo yung opportunity na makakapagbigay sa inyo ng dahilan para makapagstay kayo doon forever. Don't be too, let's say, relax. So let's say, okay yung buhay ko ngayon. Yung company ko, okay ngayon. Salary ko, okay ngayon. Nakakapakain ako ng gusto ko ngayon. Pero, tapos in the back of your mind, gusto mo mag-for good dito. Hindi yun solusyon. Hindi yun, kasi tumatakbo yung panahon, di ba, as you said. So, hanapin mo yung opportunity na pwede kang good reason para makapag-stay ka sa UAE. For example, sa UAE, posible naman makapagnegosyo ka dito, di ba? So, look for the opportunity. Look for connections. Nagagawa nga ng ibang lahi. Bakit hindi tayo? Maghanap ka ng opportunity. May mga Pilipino din na start a small business. Di ba? Pwedeng e-commerce. Pwedeng ano. So, look for those opportunities and don't be afraid to try. Ano? So, in a way, kasi kahit matalo ka sa pera, panalo ka sa experience. Yun. Second point, kung ayaw mo naman magstay dito at sa bansang pupuntahan mo at may nilook forward kang bansa na maganda para sa tingin mo, as you said, correction dun sa sinabi mo, start the processing, di ba? At aside from start the processing, syempre, iplano mo, i-align mo, pagdating ko ba doon, ano bang gagawin ko? At ano bang benefit na makukuha ko? Diba? So, kailangan mo i-consider, lalo na kung may family ka, consider mo agad yung anak mo. Ano bang future ng anak ko dito? Pag nagbayad ba ako ng tax dito, ano bang makukuha benefit ko, benefit ng anak ko? So, yung mga ganong bagay, simulan nyo na as early as you can. Although, let's say, hindi pa ako decided na agad-agad kailangan ko umalis. Pero start to plan. Kasi at some point, dadating talaga. Katulad ng mga sinasabi natin, may mga manonood tayo na nandun na sa point na yun na gusto nang umalis. Sorry to say na let's say hindi sila ganun ka-ready. So, at least, kung dun sa mga nakikinig na wala pang plano, at least at some point, ready na sila. At alam na nila yung mga plano nilang pwedeng gawin. Kasi, kahit na sobrang planado ng plano mo at sobrang ganda ng plano mo, kahit planado na, hindi pa rin naman ganun yun masusunod. What more no, hindi ka nag-prepare ng plano, di ba? Tama. Ako naman, ang may advice ko kung talagang wala silang planong mag-for good sa Pilipinas. So, kung nandito kayo sa UAE, mag-start kayo ng checklist.
checklist nyo kung ano yung Utang. importante sa, yung priorities ba? Tama, set your priorities. Oo. Tama. Yung priority, utang. Ganun Bills. ka ng priorities nyo. Siyempre, ano nyo, kung pupunta ako dito sa ibang bansang to versus sa UE, kung mag-i-stay ako, ano ba yung priority ko? Safety, ano bang mas safe? Tama. Yung ganon. Tama. Yung sa, ano ko gusto ko yung sa nature, yung love, I love nature, mahilig ako sa hiking, mahilig ako sa camping, saan ba yung mas maganda, better. So, yun, mag-start ka ng checklist and then makikita nyo, mas malamang ito. So, kung mapagde-decidean mo na mag-i-stay ka dito sa UAE, kasi syempre, mas nandito yung maraming priorities, nag-top ang UAE. So, kung hindi ka man sa makakapag-negosyo agad, try to study. Study pa. I-ano mo pa yung iyong expertise. Yung sarili mo. Yung sarili mo. Invest in yourself. Kung halimbawa, katulad nga nung, katulad ko, sa accounts department ako. So, kung i-gather ko lahat ng knowledge na kailangan kong malaman. So, para tumaas yung posisyon ko. Uy. Yung gano'n. Hindi man lang. Para tumaas yung level mo. Pero Syempre. Papalitan mo parang yung gusto mong manager mo. agawan sila tumarinig. Ito lang mga to. Ayun yun lang yung ma-advise ko. Siyempre, yun nga, invest in yourself, mag-aral ka. Kasi siyempre, hindi naman agad-agad makakapag-negosyo ka. Siyempre, kailangan ng malaking pera bago magnegosyo, di ba? So, invest muna in yourself hanggang sa lumaki na yung pera mo, na makapag-ipon ka ng mas malaki kumpara sa dati. Ibig mo sabihin, Mick, pataasin mo yung value mo. Oo, yun na ibig sabihin. Para maging habulin ka ng mga Ang dito lang kasi sa UAE, kasi nga, di ba, walang citizenship, walang PR. So, ang magiging talagang natin dito, yung ating pagpapataas Magiging ng ano knowledge. Yung pagiging, ano tawag Yung magiging leverage natin. Oo, yung pagiging panghahawakan Advantage natin. Oo, yung mapanghahawakan lang natin is yung pagpapataas ng value natin, ng knowledge natin na maibibigay natin sa company para Para mas mabigyan maging- tayo ng mas malaking mas sahod. maging competitive ka. Oo. At ito yung right place to be very skilled. Kasi kahit pumunta ka dun sa, sinabi ni Carl, undeveloped countries, kahit gano'n ka ka-skilled dun, hindi nila mapapakinabangan yung skill mo kasi nga, underdeveloped pa yung nila. Wala pang ganun ka Eh, opportunity. dito sobrang advanced na. Oo, dito diba? talaga sobrang advanced Ano, na. di ba, probinsya, anuhin nila yung, yung architect, yung tawag sa'yo? Enterprise. Ano yung enterprise architect sa probinsya? Di ba? Pero it's the right place and the right time to be Kaya to be nga. competitive, to be very skilled. Kapag meron ka mga pinagpipilian, hindi mo lang yung iniisip mo na nag-iisip ka tapos sa isip ka nagko-compare. Isulat mo yung mga character or yung mga mga advantage and disadvantage, yung mga advantage, advantage and Parang disadvantages. pros and cons. Pros and cons, tas ano yung hinahanap mo. Mm-mm. Ano yung hinahanap mo sa isang bansa? Mm-mm. Safety, healthcare, Mm-mm. so salary, Mm-mm. ganyan, peace, peace of mind. As So, co-compare mo. Oo, I-compare mo, i-compare checkan mo. Then, kung ano yung ma-checkan mo, minsan magugulat ka eh. Mm. Magugulat ka na, kasi ako, tinuro ng father ko yan, pero sa babae. Ito yung mga, sino ba yung mga pinagpipilihan mo? Ito si ano ba hinahanap mo sa babae? Ito. Tangkad. Ito, matangka. Ay, maliit. Balikinitan. Ito pala yung gusto ko, yung isa. Yeah. Hindi mo magugulat ka Oo, na siya pala yung magugulat top of the list mo. Kasi nga, sa isip ka lang nag-decide, pero ang lalaki kasi visual tayo. So, maganda yung meron tayong talagang tinitingnan na, na map, na comparison na, okay. Baka magulat si Franz na ang lahat pala ng hinahanap niya nasa Pilipinas. Wala pala sa abroad. Totoo yan. I-try Pinoy nyo. pa rin. So yun, sa mga nakikinig, mag-ano kayo. Tawag dyan yung Checklist. checklist Oo, kasi checklist. compare nyo. Yan. Baka magulat kayo. Hindi nyo alam yung pala yung hinahanap. Pati kung ano yung nagresulta, kung hindi naman yun yung una nyong gusto, accept nyo. Gustuhin mo na lang. Oo, accept nyo. Gustuhin mo na lang kasi yun yung nanalo sa sa Oo, palaro mo. ibig sabihin kasi, eventually, in the long run, yun yung mas better para sa'yo. Tama. Kasi yun ang hinahanap mo eh. Ikaw naman, friends, anong Ako Yan. bilang avid expat ako forever. Bilang expat for life, ano naman na-advise mo, Franz? Feeling ko dahil nasa real estate field ako, nakikita ko yung importance ng
pag-purchase ng property kung nasang lugar ka. Yes. Kung gusto mo talagang doon mag-for good. For example, nandito ako sa UAE, I will purchase a property instead of renting. Kung naiisip mo na dito ka na tumira, kukunin mo ba yung mga kapatid mo or yung mga family mo, mas okay na meron kang peace of mind sa tinitiran mo eh. 'Di ba? Kaysa yung nagre-rent ka. Kasi sobrang daming bank. Depende na lang as yung credit score mo. Kung okay naman, kung may capability ka, why not? Kasi isa yun sa mga nakikita kong pwedeng gawin ng mga Pinoy eh. Kaso natatakot sila mag-risk ng investment kung nasan lugar sila. Tama. Sa mga Pilipino is about saving. Mm-mm. Ipon. Pero hindi Hanggang nila dun lang. alam. Hanggang dun lang. Mas mas napapamahal sila. Pwede namang madami kayong owner. Paano kung may family ka dito na 5 kayong magkakapatid, di ba? So, Pwede. it's a good chance para makukuha ng property din. 5 kayo sa title deed. Tapos may mga shares It's lang a good kayo. starting point. So, pwede kang mag-move next. Then later on, tigi-tigisan na kayo, di ba? Oo. But Mag-start kayo anyways, sa isa. pag-uusapan natin Sa yung susunod. tawag dyan. Episode. Yung tawag dyan, ano yun? Real estate. Real estate. Kasi yung ganda talagang topic yan. Nasa separate Isang topic. full episode talaga yan. Baka more pa nga. Baka part 2. May part 2. So, sa Nakabisita ba tayo? time na yon si Franz lang talaga magsasalita. Hoy. Kami taga-ano lang. Taga take notes. Okay. Talaga ba? Ayan. So, yun. So, kung meron kayong mga additional advice sa ating mga viewers, advisean nyo din yung iba nang nanonood sa atin. Yan. I'm sure marami rin kayong share, masasabi. Okay. So, Okay. Thank you. Thank you so you. much sa thank you mga sa sinishare nyo. pakikinig. So, yun lang. See you sa next episode. Bye. Bye. Bye-bye.